Hello mga mami, sa video na ito gusto kong pag-usapan ang tungkol sa SSS Maternity Benefits. Like me as a first-time mom, napakahalaga na malaman natin ang tungkol sa benepisyo na ito ng SSS, lalo na kung meron kang active SSS at nagbabayad ka ng monthly contribution. Ito ay pwedeng matanggap ng mga kababaihan kung tayo ay nabuntis at nanganak o nakunan. Paano mo malalaman kung qualified ka sa SSS Maternity Benefits? Dapat meron kang at least 3 hulog sa 12 months period bago yung semester ng panganganak mo. At ang maganda dyan, pwede kang makakuha up to 70,000 pesos at 80,000 pesos pag solo parent. O diba, ang galing, napakalaking tulong yan sa atin. At kung sakaling mag-a-avail ka ng benepisyo sa SSS, kailangang may disbursement account ka muna. At ang disbursement account enrollment ay pwede na rin gawin gamit lang ang cellphone mo, gamit ang SSS mobile app. Ano nga ba itong disbursement account? Dito kasi ipo-forward ang pera na bigay sa atin ni SSS as cash allowance for maternity benefits. Sa case ko, ang in-enroll ko ay ang aking GCash account. Pwede rin po ang bank account. Ang pag-file o pag-apply ng SSS Maternal Benefits ay ginagawa na online kaya kahit saang mang lugar kayo nakatira ay makakapag-apply pa din kayo. That is why napaka-importante na meron kang SSS online account. Like me na nakatira at nanganak dito sa Japan. Ang first step na ginawa ko, nung na-confirm na buntis ako, ninotify ko na si SSS at doon ilalagay yung expected date of delivery at kung pang ilang panganganak mo na. And then after ko manganak, tinuloy ko na yung pag-apply ng maternity benefits. Ang kailangan lang na dokumento ay proof of pregnancy or proof of birth. Sa case ko, dahil dito sa Japan ako nanganak at nakasulat sa Japanese ang birth certificate ng anak ko, kinailangan kong ipatranslate muna from Japanese to English yung birth certificate and then saka ko sinubmit ulit through my online SSS account yung requirements. And so, April 8 ako nag-apply and then April 11, nakatanggap na ako ng email ng Notice of Approval from SSS. Ang galing, di ba? 3 days lang na-approve na ang application ko. Makikita mo din doon kung magkano yung amount na matatanggap mo. Ang amount depende sa kung magkano ang hinuhulog mo buwan-buwan. Kung mataas ang monthly contribution mo, expected na mataas din ang benepisyo na matatanggap mo. And then once approved na ang application mo, wala ka nang matatanggap na email from SSS. Ang gagawin mo na lang ay mag-aantay ka na lang na mai-transfer sa disbursement account mo yung pera. Sa case ko, after 5 working days, natanggap ko na yung pera sa GCash account ko. Ang galing, di ba? Ang bilis. Kahit wala ako sa Pilipinas, na-avail ko pa din ang maternity benefits ko from SSS. And take note, mga mami, ang maternity benefits ay pwedeng kahit late filing pa mag-apply basta wala pang 10 years old ang anak mo at basta qualified ka. So, yun lang mga mami. Thank you for watching and I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung may mga katanungan kayo, comment lang below. Okay? Bye-bye!